Kabataan ng pabata ang nagkakaroon ng diabetes. Panoorin po natin kung bakit nagkakaroon ng diabetes ang bata. Nagdalamhati ang mag-asawa sa Valenzuela matapos pumanaw ang kanilang 4 na taong gulang na anak dahil sa diabetes. Pinaliwanag naman ng isang doktor ang pagdami ng kaso ng diabetes sa mga bata. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Tongon. Hindi akalain ng mag-asawang sina Welas at Nico Sia na ito na ang huling video ng anak nilang si Baby Pia. Pumanaw kasi ang 4 na taong gulang nilang anak dahil sa diabetes. Akala ko sa mga struggle ko sa buhay, mahirap na. Pero nung itong nawala si Pia, hindi ko alam mararamdaman ko. Nito lang ang 11 ng Mayo nang isugod nila sa ospital ang anak na nananamlay. Ang payo raw sa kanila ng doktor, painumin ng vitamins ang anak. Pero nagpatuloy ang panghihina ni Pia. Kinakarga mo siya para siyang lantang gulay na talaga na hindi niya wala na siyang strength para yung posture ng katawan niya tama. Talagang lupay-pay na, as in lupay-pay. Tapos, Yan po yung epekto ng diabetes yung nanghihina. Kapag nanghihina po talaga, yung parang walang kalakas-lakas, yan na po talaga yung mga sintomas niyan. At mataas po yung blood sugar niyan. Ipagpatuloy po natin. tapos hindi na din siya nakakapagsalita. Dito na raw sila nagdesisyong bumalik sa ospital. Nakumpirmang may type 1 diabetes si Pia at critical na ang kalagayan niya. Noong gabi rin yun ay tuloy ang binawian ng buhay. Yan po yung nakakatakot, no? Kapag ka type 1 diabetes na yung stage ng tao na yon, nakakatakot po talaga kasi may maraming posibilidad na mangyari dun sa tao na yun na mayroong diabetes na type 1. So sinabi ko naman po diyan yung type 1 diabetes, kung ano ang nangyayari at ano yung nasisira sa kanilang katawan. Pagpatuloy po natin. Ang bata. Isa lang si Baby Pia sa patuloy na dumaraming kaso ng diabetes sa Pilipinas. Nitong 2019 nga, isa sa 14 na Pilipino ang may diabetes. Ang pagtaas ng kaso na yan nakikita rin sa buong mundo at hindi lang yan sa matatanda. Sa datos ng Center for Disease Control and Prevention, sa 26.9 million na kaso ng diabetes sa buong mundo noong 2018, 210,000 ang mga bata. Grabe. Paliwanag ng pediatrician at endocrinologist na si Dr. Anthony Catino, pareho na nakikita sa mga bata ang type 1 at type 2 diabetes. With the type 1 diabetes, the problem there is genetic. Ibig sabihin, pinanganak yung bata, mayroon na siyang genetic defect. And then, another insult comes in, nagkaroon siya ng infection, what's usually identified as an enteroviral infection, as opposed to someone with type 2 diabetes. This one is also genetic, but in the sense na namamana ito sa parents, and this is the one that's commonly understood to be because the child is obese or the child keeps on eating sugar. Inisa-isa rin niya ang mga sintomas na dapat bantayan ng mga magulang. There will be weight loss. Another one is because there's a lot of sugar in the blood, it will go to the urine and iihi ng iihi yung bata. May have bedwetting. Yan po yun, yung epekto no. Pagka nakikita niyo po sa mga anak ninyo na panay-ihi yan, tapos bumababa po yung timbang niya, ay agaran niyo na pong magpakonsulta sa doktor. Huwag niyo na pong antayin na dahil sa malikot yan, dahil sa mga yan. Saka importante po yung mga kinakain yan, minomonitor niyo po. Kasi karamihan ng mga bata ngayon hindi na po active sa mga physical. Kadalasan po niyan laging nakaupo na lang, nagsi-cellphone, wala na hindi na active yung katawan nila para ma-burn yung mga sugar. Kasi yung pong mga kinakain gaya yung mga matatamis na yan po dapat ay binaburn para mawala at hindi maging cause ng pagtaas ng ating blood sugar. Kapag hindi po natin yan tinitingnan, chine-check yung kanilang ginagawa tapos yung mga kinakain nila, nagkakaroon na po pala sila ng sakit na diabetes, hindi natin na nababantayan, posibilidad po na lumala yung sakit na yan. Kapag nakikita nyo na po na nilalanggam yung kanilang ihi, ay positive po na yan. Dalhin nyo na po agad sa doktor at baka po yan ay may diabetes. Dalhin nyo na po agad para ma-check ng doktor kung anong dapat na gawin sa kanya, kung kailangan na i-laboratory test para malaman kung anong komplikasyon na mayroon sa kanya. So yun po, napaka-importante po ng awareness
kung may mga anak po kayo, hindi po nyo nababantayan ng ayos, alagaan nyo na po kasi huwag nyo na pong hayaan. Kasi patuloy-patuloy pong dumarami ang sakit ng diabetes, hindi lang po sa matatanda. Ganun na rin po sa mga bata ngayon. Dahil yung pong mga bata ngayon, hindi na po kagaya natin dati na madalas nasa galaan, nasa gubatan, active yung katawan. Ngayon po lahat ng kabataan ngayon, maging matatanda ay nakatutok na po sa social media. Hindi na po gumagalaw. Nagiging tamad na po lahat. Tapos kain ng kain, walang sapat na exercise, hindi nasusunog yung sugar, hindi nagagamit. Kaya po tumataas yung ating blood sugar. So yun lang po, no. Paalala kung may mga anak kayo, may mga kapitbahay kayo na hindi aware sa ganitong sakit ng diabetes para sa kanilang anak, pwede nyo pong i-share ang video na to para nang sa ganun magkaroon sila ng awareness at maalagaan yung kanilang mga anak. Maraming pong salamat at stay healthy.